Let's talk about due process. Si Juan, basta na lang tinanggal sa trabaho. Meron kasing nagsumbong sa management na itong si Juan ay isang addict at siyang dahilan kung bakit maraming nawawalang gamit sa kumpanya. Maraming natuwa sa pagkakatanggal kay Juan dahil naisip nila na delikadong kasama sa trabaho si Juan at naiinis sila dahil iniisip nilang totoo na si Juan ang kumukuha ng mga gamit sa kumpanya at siyang bumabawas ng kanilang incentive. May mga tao na ang tingin unfair yung pag-handle ng management sa problema ni Juan o sa kaso ni Juan dahil dapat, ayon sa batas, ay meron due process where evidences are presented, magkaroon ng investigation at saka magdidesisyon ang kumpanya. So, sa madaling salita, yung mga kakilala ni Juan na nagmamalasakit sa kanya ay tinulungan siya na magpunta sa DOLE para magreklamo ng illegal dismissal. Galit na galit yung mga nakaalam ng kwento dahil ang feeling nila ay traidor yung mga kasama ni Juan dati sa trabaho na tumulong sa kanya para magreklamo sa DOLE. Galit din ng HR dahil imbes na sa kanya magreklamo yung mga tao ay tinulungan pa nila si Juan na magreklamo sa DOLE. Galit din ng HR kasi siya yung pinatawag sa DOLE at syempre naapektuhan yung pangalan at reputasyon ng kumpanya. Nangyayari ba yung mga sitwasyon na kagaya nito? Oo. Meron bang mga tao na hindi naniniwala sa due process? Oo. Meron bang mga tao na naniniwala sa due process? Ikaw ba naniniwala sa due process? Importanteng karapatan ng bawat tao sa kumpanya man o sa labas ang magkaroon ng due process bago sila mahusgahan at mabigyan ng karampatang aksyon. Guilty ba si Juan? Hindi natin alam kasi walang due process. Yun ang purpose ng due process ay para malaman kung meron bang basihan ang mga desisyon na ginagawa natin. Karapatan niya ng bawat tao sa kumpanya, responsibilidad din yan ng mga taong nasa kapangyarihan.